kung ipagpapatuloy ang mga kilos laban sa Marcos administrasyon. May hamon naman ang dating senador sa mga kapwa retiradong military official maging sa mga sundalo at nananawagan nga siya sa publiko na bigyang pagkakataon ng gobyerno na gawin ang trabaho at tungkulin nito sa bayan sa halip na idaan sa dahas. Iba na ang dating ni Trillanes ngayon, ha? Hindi na siya kamukha nung dati. Kilalang-kilala natin to, di ba? Pag sinabi niya, I mean it, I'll do it. Talaga naman. Nakita niyo naman na nangyari doon sa Manila Pen, di ba? Okay, 18 minutos na. Makalipas ang alas 3 ng hapon. Senyor Balita! May report si Jelly Mendez. Pagbaril patay sa isang broadcaster na si Noel Belen sa Samar, kinundinan ng isang mambabatas. Alamin natin mula sa kamera ang report na yan ni Jelly Mendez. Jelly? Yes, Senyor, maraming kinundinan ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang naganap na pamamaril sa broadcaster na si Noel Belen Samar na binawian ng buhay noong Martes, Oktubre 21. Ayon kay de Lima, ang pagbaril patay sa biktima ay patunay lamang na nananatiling kabilang ang Pilipinas sa mga pinakamapanganib na bansa sa buong mundo para sa mga mamahayag. Iginit ni de Lima na tila nasanay na ang publiko na nababalita ang mga pinatay na mamahayag at normal na lang ang red tagging o yung panggigipit sa mga nagsisiwalat ng katotohanan. Pinana rin ng kongresista na tila nagiging karaniwan na ang mga pag-atake ng mga troll laban sa mga mali, palpak at katiwalian. Anya, marami pa rin salarin at mga kaso ng pagpatay sa mga kawani ng media ang hindi pa rin natutukoy o nare-resolba. Dahil dito ay nanawagan ang lidera o ang mismong mambabatas na seryosohin ng administrasyon ang pagkamit ng hustisya sa mga biktima ng karahasan at magpatupad ng konkretong hakbang para sa kanilang proteksyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat ang ating camera reporter, si Jelly Mendez. Nagatid sa ating orasan, 20 minutos. Makalipas ang alas 3 ng hapon. Samantala, naniniwala ang Department of Education na nawili ang Department of Public Works and Highways sa paggawa ng flood control projects, kaya napabayaan ang pagpapatayo ng classrooms sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ang dahilan ng hindi katanggap-tanggap na 22 silid-aralan lamang ang naipatayo ng ahensya mula sa target na 150,000 classrooms sa kabila na ibinigay na tulong ng DepEd. Nanginayang anya si Secretary Angara sa naging resulta ng mga ginagawang classrooms lalo't kailangan ng kabataan ang tama at maayos na silid para matuto. Ito rin ang dahilan kaya isinusulong ng kalihim na baguhin ang sistema kung saan DPWH lamang ang nabibigyan ng kapangyarihang gumawa ng DepEd classrooms. Dahil dito ay ginit ni Secretary Angara na sa susunod na taon, ibibigay na ng DepEd ang pondo sa pagtatayo ng classroom sa mga local government units o sa mga pribadong sektor para may sakatuparan ng direktiba ni Pangulong Marcos na makapagtayo ng 40,000 na classrooms bago matapos ang taong 2028. 21 minutes past the hour of 3. Senyor Balita! May report si Gilbert Perdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Pag ito sa pinag-uusapan natin, pagtatayo ng mga silid-aralan, aapurahin na ng Marcos administration. Ayan. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Naglatag ang pamahalaan ng gagawing diskarte para mapunan ang kakulangan sa classroom sa lalong madaling panahon. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magsasanib puwersa DPWH, DepEd at mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan. Sinabi ni Castro na sa ilalim ng plano, ipaubaya ang pondo sa mga lokal na pamahalaan habang babantayan naman ng DPWH at DepEd ang paggawa ng mga classrooms. Batay sa datos ng pamahalaan, meron pang natitirang 2,370 classrooms ang kailangang may patayo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totolas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Gilbert. Kaya nga pala,
yung pong matagal nang hinihiling ng mga concerned citizens na yung ICC natin, itong Independent Commission for Infrastructure, na kung maaari yung pagdinig ay i-live stream para daw nakikita ng lahat. Okay. Ngayon po ay pumayag na po ang ICC na ila-live stream ang kanilang pagdinig simula po sa susunod na linggo. Ayan At kinumpirma po ito ni ICI Chairman Andres Reyes sa pagdinig ng Senate Committee on Justice kaugnay sa manumalyang infrastructure projects sa bansa. Ayon kay Chairman Reyes, bagamat wala silang pasilidad at rules of procedures, sisimulan pa rin nila sa susunod na linggo ang live streaming ng kanilang mga hearing. Ayan, malinaw po yan At samantala, tingnan natin muna yung nangyaring sunog dyan sa DPWH office. Nandun si Jun Samson. Yung pong mga dokumento kaugnay sa flood control, hindi ho nadamay sa sunog dyan sa DPWH office Mabuti, nasagot na yung mga agam-agam ng ilan natin mga kababayan. Alamin natin ito kay Patrol 24, Jun Samson. Jun! Senyor, nilinaw ng Department of Public Works and Highways na walang anumang dokumento may kaugnayan sa investigasyon ng flood control anomalies ang nadamay sa sunog na nangyari kanina sa kanilang tanggapan sa Quezon City, partikular sa opisina ng Bureau of Research and Standards. Ayon sa DPWH, ang naturang opisina ang responsable sa pagsasagawa ng mga pag-aaral, pananaliksik, pilot testing at pagbuo ng mga polisiya para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Batay sa inisyal na impormasyon, nagsimula ang apoy sa isang computer unit sa loob ng Materials Testing Division na sumabog umano at naging sanhi ng sunog. Tiniyak naman ng ahensya na walang nasukatan o nasaktan na empleyado sa insidente. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon upang malaman ang lawak ng pinsala at matukoy ang mga hakbang para maiwasan ang gaya nitong insidente sa mga susunod na panahon. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nag-ilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Magbabalik kami sa mga karagdagan pa rin natin mga report at mga balita pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 25 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin ang text scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong G-safe. Maging mapagmatsyag at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalaala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. GCash is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Senyor Balita! Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng
DWIZ Facebook, YouTube at pwede rin mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Panukalang lumikha ng Independent People's Commission, dapat daw pasertipikahan bilang urgent. Alamin natin sa live report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat daw na pasertipikahan bilang urgent ang Senate Bill number 1215 o Infrastructure Anomalies Investigation Act para agad itong maipasa ng Kongreso. Ito ang kay dating Senate President Franklin Drilon ay dahil galit na ang taong bayan sa mga nabulgar na malawakang katiwalian kaya't mahalaga na agad na maipasa ang naturang panukalang batas na naglalayong lumikha ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng mga government infrastructure projects. Tinukoy ni Drilon ang mga nakita niyang dahilan bakit umabot sa sitwasyon na nagkaroon ng malawakang katiwalian sa mga infra projects ng gobyerno tulad ng flood control anomalies. Ito anya ang culture of impunity, pagbaliwala sa rule of law at failure of justice system. Marami anya ang inakala na kaya nilang lusutan at hindi sila mapaparusahan sa mga ginagawang katiwalian o pagpunimbat sa pera ng bayan kaya't malakas ang loob na gumawa ng katiwalian. Narito ang bahagi ng pahayag ni Drilon. And often the question is asked, how did we get here?